Kumusta mga brad? Ngayon nga pong parating na 2025, napakadami na namang motor ang aabangan natin. Nandyan nga po yung bagong PCX 160, nandyan yung Yamaha NMAX Turbo, at syempre nandyan din po yung pinakabagong Yamaha Aerox Turbo. Yang tatlong motor nga po na yan, sure ball na talaga na ilalabas sa Pilipinas yan. Hindi pa natin sigurado yung eksaktong araw at buwan, pero sigurado ilalabas talaga nila yan. Kaya ngayon pa lang, paghandaan mo na. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, bukod nga po doon sa tatlong motor na nabanggit ko, meron pa pong ibang motor na talagang inaabangan ng mga tao na ilalabas dito sa atin. Wala mang kasiguraduhan pero mag-aantay pa rin sila. Isa na nga po dito ang napakagwapong GPX DZ3 300. Para nga po doon sa mga hindi nakakalam, ang brand po na ito ay nanggaling po sa bansang Thailand, na kung saan nga po sikat na sikat siya doon. At sabi nga din po ng mga tao doon, quality din daw talaga itong brand na ito. Kaya hindi po nakapagtataka na nakipag-collab si SYM dito sa brand na ito. At yun na nga po yung SYM JetX 150. Yun nga po yung resulta sa naging collaboration nila, na nilabas nga din po dito sa Pilipinas. Ayon nga po sa mga taong nakapili dito sa motor na ito, napakagwapo daw talaga. Maliban lang sa isang bagay, mababa daw yung ground clearance niya. Pero minor issue lang naman yon, walang problema, napakalayo sa bituka. Okay. So dito nga po sa bagong GPX DZ3 300, marami na rin po ang nag-aantay sa motor na ito. At wala pa talagang kasiguraduhan kung ilalabas nga ba siya dito sa atin. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang GPX DZ3 300 na mayroong 278.2 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected, at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 24.1 horsepower at 8,250 RPM, 24.5 Nm of torque at 6,250 RPM, na ayon nga po sa mga tayo na nakagamit sa motor na ito, dito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 158 kilometers per hour. Pero kapag yan dinala sa Pilipinas, panigurado aabot ng 200 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 10.3 liters fuel ng capacity, na kumukonsumo naman na po ng 30 kilometers per liter. So para nga po sa isang scooter na 300cc na kumukonsumo ng ganon, matipid na po yun. Sana lang talaga totoo na ganon. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/14 sa harap at 130/70/30 naman sa likuran. Syempre paras na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit pa nga po dito, parehas po itong may ABS. Yes po, naka-dual channel ABS. Ang kanyang seat height ay may taas ng 780mm at 127mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 161 kg. So para nga po sa isang 300cc na scooter, sakto lang din yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw, kung titignan nga po natin yung headlight niya, napakaganda nga din po ng pagkakagawa nila. Ganon din maging yung kanyang taillight. Ang kanyang gauge panel, ito nga po ay naka full digital, na colored nga po yung display, at napakaangas din ng pagkakagawa nila. Syempre ito nga din po ay naka keyless or naka smart key system na waterproof nga po. At syempre hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port, na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo, kasi nga manonood ka pa ng Cornhub. At syempre katulad nga din po doon sa ibang motor, meron din po siyang TCS or traction control system, na just in case nga po dumaan kasi isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga pong mag-a-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. Pero dito, hindi ka talaga sisemplang dito, sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork, at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na may sub-tank na YSS brand, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, magandang bounce.
Syempre dahil alam kong bitin ka pa, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. At regarding naman po sa presyo niya, ito nga po nagkakalaga ng 105,800 Thai baht na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 181,000 pesos. So panigurado may magsasabi talaga na napakamahal niya. Napakamahal niya para sa isang brand na hindi kilala. Pero syempre yun lang naman po ay presyo doon sa bansang Thailand. At kung ikumpara nga din po yung presyo ng motor doon sa kanila at presyo ng motor dito sa atin, di hamak na mas mahal po yung presyo ng motor doon sa kanila. Pero pagdating din naman sa sweldo, mas malaki din yung mga sweldo nila. Kaya kung tutuusin, patas lang din. Pero ang pinakamalaking tanong nga po dito ngayon ay kung ilalabas nga ba dito sa Pilipinas. Kasi yung GPX Drone 150 or aka SYM Jet X150 nilabas po dito sa atin. Kaya ibig sabihin ba nun lalabas din sa Pilipinas itong GPX DC3300? Sa totoo lang mga brad, hindi ko talaga alam. Iba kasi ang naging sitwasyon ni GPX Drone 150. Itong motor kasi na ito ay collaboration nilang dalawa ni SYM. At alam naman natin na meron ding SYM dito sa atin. Kaya nilabas siya sa Pilipinas bilang si SYM Jet X150. Ito kasing GPX DC3300 ay hindi po collaboration ng GPX at SYM. Kaya mukhang alanganin yung sitwasyon. Pero syempre hindi pa din naman natin inaalis yung posibilidad. Malay natin, kunin din siya ni SYM or ni Mitsukoshi at kapag sunerte, sabot-sabot lang. Kaya sila lang talaga ang nakakaalam. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.